Sunday service. Yan, pwede po ba tayong tumayo? Are you ready to worship, to give praise to our God this morning? Amen? Okay, come on, clap your hands. Let's sing. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! Whoa! Oh, nothing is impossible. Sing, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Sing again, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, clap your hands. Oh, nothing is impossible. And we will declare right now, I believe, come on church. I believe in you. I believe. Sino naniniwala? I believe. Come on. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe. I believe in you.
on, church. Every day I am so blessed. Every day with you. Every day with you. Every day you are for me. Every day not against me. Every day with you. Every day with you. No matter what seasons may come, no matter what things I have done, your love never fails, no, not once. Every day. Say what? I'm yours, God, and you are mine. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. See this again every day. Every day filled with gladness. Every day I am so blessed. Every day with you. Every day with you. Every day you are for me. Every day not against me. Every day with you. Every day with you. No matter what seasons may come, no matter what things I have done, your love never fails, not once. Every day with you, I'm yours, God, and you are mine. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh. Come on, clap your hands. Sabay-sabay tayong kakanta. We sing. Nothing compares, na nothing compares. 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 Nothing compares. One more time. Nothing compares. 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 One more time. Sing. Nothing compares. 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 No matter what seasons may come, come on, we declare, no matter what things I have done, your love never fails, nor not once. Every day with you. No matter what seasons may come, no matter what things I have done, your love never fails, nor not once. Every day with you. I'm yours, God, and you are mine. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. I'm yours, God, and you are mine. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, dahil nararanasan ka namin araw-araw ang pagmamahal mo, Panginoon. That you never leave us. No matter what seasons may come, no matter what things I've done, your love never fails, no, not once. Every day with you. Sing every day. Every day with you. Every day with you. I'm yours, God, and you are mine. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, thank you for your presence, Lord.
Papupurihan ka namin, Panginoon. Aawitan ka namin. You deserve all the praise, Panginoon, because you are worthy. Worthy above all names, Lord. Lord, fill this place with your presence. Let's continue to worship. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Yes, God. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Sing worthy. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. You're worthy, Lord. You're worthy, Lord. We praise you, Jesus. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Come on, church. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this space. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven. Come on, church. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh God, you're worthy. Oh.
Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Sing worthy. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. We declare that could not hold you. The veil song before you. The silence the boast I've seen and read. Come on, church. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you have raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What powerful name it is. What powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What powerful name it is. Nothing can stand against. Not a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. Say you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sing again. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sing worthy. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name.
What is your name? Jesus. You deserve the praise. Oh, what is your name? What is your name? Come on, church. Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is For the last time, sing worthy. Worthy is your name. Come on, just the voices. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, God. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. More. Come on. Lord, we worship you. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. You deserve all the praise and all the honor. Itinataas namin ang iyong pangalan. Ang aming buhay, sinesurrender namin sa iyo, Panginoon. And Lord, we are excited to hear your word this morning. Lord, open our hearts and fill this place with your presence, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsasabi ng Amen, Amen. Thank you. Thank you, God. Ayan, good morning church ulit. Okay, so pwede po bang palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng ating mga ministers. Grabe yung paglilingkod, dinala tayo sa presensya ng Panginoon. Okay, so ako po ay si Shikaina from Binyan Warrior Satellite. Hindi po ako magpipreach. Okay, pero before I share my testimony of how God is faithful sa story ko, I will first highlight the story of 5 loaves and 2 fishes. So, from Luke 9 verse 11 to 17 po, no, ito yung pinangahawakan ko when it comes to giving. Basahin ko po ito sa Pinoy version. Okay, nung nalaman ng mga tao kung nasan si Jesus, sinundan nila si Jesus. Winelcome sila ni Jesus at nagsalita siya sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga may sakit. So, as most of, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, no, basically, kasama na po akong tumanda ng church natin. Ako ay life giver binyan witness. Witness. Tulad nung kung paano itong mga taong binabanggit dito ay sumunod lang kung nasan si Jesus. In the same way, I lived a life where God leads this church, there I am too. Kahit saan, basta si Lord G na yan. Palag ng yang stana na to. Okay. Verse 12. Nung gumagabi na, lumapit ang 12 disciples sa kanya at sinabi, Lord, paalisin mo na po yung mga tao para makapunta sila sa katabing barangay at bukid. Para saan? Para pwede silang kumain at matulog. Malayo po kasi sa bayan ng lugar na to. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, huwag niyo nang paalisin yung mga tao. Tayo na lang magbigay ng pagkain sa kanila. Sumagot ang disciples, Lord, 5 tinapay at 2 isda lang po yung meron tayo. Paano po namin papakainin yung 5,000 na tao na yan? Yung 5,000 po, by the way, lalaki lang po yung binilang. Hindi pa po kasama sa bilang yung mga babae at mga bata. Sabi ni Jesus sa disciples niya, sige, ganito, paupuin nyo sila sa groups into 50 people per group. Pinaupungan nila ang mga tao, verse 16, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin siya sa langit at sinabing, thanks G. Ay, hindi. Okay, nagpasalamat po siya sa Diyos. Pinaghati-hati niya yung pagkain at binigay po niya doon sa disciples para i-distribute nila sa 5,000 and more na katao. So verse 17, final verse. Conclusion, nakakain at nabusog ang lahat. Nakaipon pa ang mga disciples ng 12 baskets ng mga natirang pagkain.
may pasobra dahil special ka. Alam niyo po, from this story, this event, binabasag ni Lord yung belief na ang area ng needs mo ay limited lang sa kung nasaan mo ito nakikita. Binabasag ni Lord yung belief that you have to choose between God and your needs para mag-survive. Kasi pwedeng, pinapalis nila yung tao umalis na kayo dito sa lugar kung nasan si Jesus para maghanap ng nyo, ikakasurvive nyo sa gabing ito. Pero isa pa, binabasag ni Lord yung belief na yung konti, yung 5 loaves and 2 fishes na meron ka na mukhang hindi kakasya sa pang 5,000 na tao at kailangan mong higpitan para makasurvive. Alam mo, in fact, yung 5 loaves and 2 fishes na yon, kaya pang i-enlarge ni Lord para pakainin yung 5,000 at hindi lang yung 5,000, may pasobra pang 12 baskets. You know why? Una, the Lord sees your needs. Pangalawa, Jesus is your ultimate need. And pangatlo, alam nyo, God can enlarge what you have. Pwede naman kasi yung 5 loaves and 2 fishes na yon hindi na ibigay. Sa akin na lang to, kailangan ko to Pero hindi, dahil si Lord ang naghingi nito, sige, bigay ko Lord. In-enlarge ni Lord, you know why? Faithfulness is the goal of the need. So hanggat may need ka, maging faithful ka sa pagbibigay kay Lord kasi i-enlarge niya yan. Hindi lang ikaw yung busog, marami pang nagkakaroon ng blessing through you. Alam niyo po, I clearly remember, eto na, kwento ko na to. Ako na bida. Okay? I clearly remember nung unang beses na naghanap ako ng work way back, pandemic era pa, fresh dropout ako sa college. I took BS Nursing, medical field because I love it. Kaya lang, hindi kaya ng budget. So, naghahanap ako ng work para makabalik sa college. Alam niyo po, nakapag-training na ako for 1 day sa BPO na in-applyan ko. Graveyard shift. After that day, pag-uwi ko, may prayer works po. Yan. So, ano kayang sasabihin ni Lord? Alam niyo po, nag-release ng prophetic si Shai. Hindi ko na mahanap yung image, pero it's an image of a goldfish. Tapos, ang impression is, lalabas yan dito, your passion will be the source of your provision. So, sabi ko, paano passion? Music, creative ako Paano ako magkakaroon ng provision from that? Sobrang clear nung sinabi ni Lord na alam kong para sa akin to, na sinasabi niya, tigil mo yung pinasok mong work, Nak, because I got something better for you and aligned sa'yo, sa passion mo. So, kahit hindi ko masyadong gets, I stopped it and wala pong dumating na work after. Alam niyo po, naghanap ako. Pumunta ako sa mga workplaces, I think 5. On-site, nagpasa ako ng CV. Pero walang ni isang tumawag. Until the day, sabi ko, sige Lord, I surrender. I will stay put sa kung nasaan mo ako nilagay ngayon. Tulad ng mga taong sumunod kay Jesus. Dinala mo ako dito, kahit na remote place to, at hindi ko kailangan umalis para magkaroon ako ng provision. Kita mo ang needs ko right where I am. And true enough, yung season na yon para talaga akong isa dun sa mga taong sumunod kay Jesus sa kwento. The only assurance I have is that I am with Jesus and He got me. And I spent my days going deeper in intimacy. Doon nag-start, nag-disciple ako. Nakalimutan ko na nga na naghahanap pala ako ng work. Kasi nga, naging busy ako doon sa fellowship ko with Jesus. Alam nyo, nung inayos ni Lord yung heart ko regarding my needs, after that, I had 2 jobs. Both job, hindi ko po hinanap o pinuntahan. In fact, ako nilapitan. Sino ka dyan? Pangalawa, both, hindi ko po kinailangang mag-resign na parang toxic na dito, pagod na ako. Hindi po. Completely no issues and maayos. Both then, work from home. Kaya naitoto ko pa rin ang paglilingkod ko kay Lord. I never missed an event. Both has been an avenue para makaipon o kaya makapag-support ng disciples for retreat and makapag-Kainos Bible College. Yan, AB Theology student. Hay, ay yabang. Graduating na po this year. May picture po yan, no? Graduating na po ang Youngstana na to this year. Youngstana. Alam niyo po, after that, yung jobs na yon, binalik ulit ako ni Lord sa season of total dependence on Him. Nasa remote place na naman ako, no work ulit, pero nakakapagbayad po ako ng tuition. At nakakapag-support ng disciples. Kaya po lumago ng ganyan, yung mga bata na yan. Alam niyo po, going back to the prophetic impression ng goldfish, nakakatawa yung goldfish no? Pero purpose, passion, and provision, ang prayer ko, sabi ko, Lord, kung saan ka
susunod ako. Tapos, pwedeng pasunurin mo na lang din po yung provision. Here comes my current work from home and flexi-sked. Alam mo, doon pa lang paldo na eh. Dahil work ko nag-a-adjust sa gawain ni Lord. Yan, may lalabas po na picture dyan. But more than that, alam niyo po, dinala ako ni Lord sa work na aligned talaga sa passion ko. Una, ang work ko po, creative writer ako to a Christian client. Alam niyo po yung product nila, mental health recovery na science-based, pero ang pinaka-heart ng medical goal nila is to restore people spiritually into the best mental health that they can be. Alam mo, aligned talaga na parang hindi man ako natuloy dun sa BS nursing ko, nasa medfield ako. Alam mo, grabe si Lord. Yun talaga yung nakita ko na, okay, all I had to do was be faithful. Imagine, magla-login ako sa work, tapos na pinanonood ko, binabasa ko, sinusulat ko, pinakikinggan ko, kinu-QA ko na creatives, aligned pa sa purpose ko to make Jesus known. So why trust God, church, with your tithes and offering? Alam niyo po, Jesus is faithful when you are faithful with the little that you have. Believe na kung saan ka man dinadala ni Lord, He will provide better than you can imagine. And here I am po, no, yan, papakita ko sa inyo. Pakita natin lahat ng picture. Okay. I am still soaking in every creative thing that I love. Galing kay Lord. Yung passion na inisip ko, Lord, kailangan ko ng sariling diskarte eh. Hindi. Sabi ni Lord, Nak, yung passion mo sa paglilingkod, that will sustain you. And alam niyo po, lahat ng bagay na akala kong hindi ko na may gagamit para maging masaya dun sa ganitong klase ng buhay na naglilingkod tapos nagtatrabaho. Iba ang sinabi ni Lord. Nak, I got you. So ngayon po, no, sa lahat ng nandito na nagda-doubt kung kaya ba ni Lord i-provide ang need niya, well, let's be faithful in the little that we have. Sige po, pwede ba iangat natin yung mga ibibigay natin kay Lord? Sige po, pag-pray natin. Lord, maraming salamat for this day. We thank you because you are faithful, Lord God, even in the moments na hindi kami naging faithful sa'yo. And I pray that these people here will be blessed, Lord God. Blessed so much so na magkakaroon ang lahat ng desire to really give you what you deserve, Lord God. Even in our tithes and offering, we will have reverence for your glory, O Lord. Salamat because hindi ka nagkulang. We thank you. We worship you in Jesus' name. Amen. So sa mga nasa on-site, ayan, meron pong tayong lagayan. Sa mga nasa online, meron pong lalabas na AUV and GCash account. Okay? So I know that we are all excited po sa gagawin ni Lord. So word niya today, okay? And papakilala ko po ang ating preacher na hindi man siya model ng cream silk, pero makikita nyo naman na deserve niya. Tawagin po natin si Pastora Eva Arandia. Praise God. Good morning po. Good morning. Okay lang batiin mo naman ang katabi mo, sabihin mo good morning. Praise Jesus. Thank you, Lord. So, hello po sa bawat isa and even sa mga kasama namin online. Okay lang po nasa kanan mo, sabihin mo ang ganda mo, ang pogi mo. Sa kaliwa din, para naman hindi magtampo. Sige po, okay lang po yan. Okay? Amen. So, we're so happy po. Makita po kayo. Okay? And kayo po ba may napapansin po kayo sa church? Amen. Grabe po ang ginagawa ni Lord na expansion. Do you see that? Amen? Okay, and we're so excited sa gagawin pa ng Lord. Actually, this coming week po, Tuesday, magtitibag na po tayo ng pader. Palakpakan naman po natin si Lord. Expansion talaga po ito. Okay, so hanggang doon na po yung hall natin. Yes. Okay, and last Friday, nagkaroon po tayo ng graduation ng DVBS. Sobrang dami po ng mga bata to the point na hindi na po sila kasya na may upuan, kaya tinanggal yung upuan, nakaupo po sila sa lapag. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. So grabe si Lord and there's more. Okay, so excited tayo sa gagawin pa ng Lord. Amen. Okay, so this morning, I'm very excited to share with you the Word of God. Okay, I believe lahat po tayo dumating dito na may expectant heart. Amen. Okay, so if you're excited, sige pray tayo. Lord, thank you so much
for this morning. Salamat, dinala mo kami dito sa simbahan. Excited po kami sa salitang ibababa mo. Baguhin po kami nito, O Diyos, at malaya kang rebuke kami, ialahin kami, so that God, maging kamukha ka po namin. Salamat po, we thank you. In Jesus' name, amen and amen. So let me start with this picture. I'm gonna show you this man. His name is Jim Elliot. Right? Noong 1956, meron pong mga young missionaries na nagpunta po sa isang jungle na kung saan kilala po itong jungle na ito na mga bayolente po, tribo na mga bayolente. Okay? And they never heard about Jesus. Okay? So ito po, very passionate. One of the missionaries is named Jim Elliot. Pumunta po sila. Delikado po kasi bakit? Posibleng mamatay sila. Tama po. Pero you know what happened? Tumuloy pa rin po sila. Pagkalipas po ng ilang araw, guess what? Natagpuan po ang bangkay nila. Pinatay po nung tribo na pinuntahan nila. And ano pong una natin magiging response pag ganyan ang nangyari? Galit. Tama po ba? O ako lang po yan. Ayan. So, tama po, the first response will be magalit ka or gumanti ka. Are you here? Okay? So, you know, this is the shocking part about this is that because the natural response, ang natural na response pag nasaktan ka, pag may ginawa sa iyong masama, syempre magalit ka. Pero alam niyo po ba, yung ginawa po ng family po ni Jim Elliot is this, nagpatawad po. At hindi lang yun, hindi gumante, plus, nag-decide pa sila pumunta dun sa lugar na yun, sa tribo na yun, shinare po yung gospel, and guess what? Nawin po yung tribo na yun. Are you here? Okay? So you know, I realize we have to talk about this because ang series natin, reverence kay Lord, tama? So yung dito nakita na ang kalakihan ng Diyos, na sobrang laki at banal ng Diyos. Amen? Kaya yung worship mo, todo na eh. Amen? Yes. Tingnan mo nga yung katabi mo, todo na yung nag-worship kanina. Okay? But listen, church, todo lang ba tayo magpakita ng reverence kapag nag-worship? O kaya din nating ipakita yung reverence natin kay Lord pag nasaktan tayo? Are you here? Todo lang ba tayo kumanta, grabe, labas na talaga lahat? Or kaya din nating tumodo, magpakita ng malalim na pagsamba kay Lord kapag nasaktan tayo? Kapag may pain, kapag may rason ka para gumante? Are you here? That's why this morning our title is Reverence over Revenge. Possible ba yun, Pas? Pwede ba yun? Or lilimitahan lang natin ang salitang reverence kapag nasa church ka? Paano yan? Ang lahat ng dito sa church, mababait. Yes. Paglabas mo yung totoong laban eh. Paglabas mo yung totoong masusubo kung may reverence ka ba talaga. Are you here? That's why, you know, we'll talk about this. At pag-uusapan po natin yan sa 1 Samuel 24 and 26. Kasi buhay, ito mismo ang makikita mo sa buhay po ni David. I'm gonna show you this picture. Okay? So ito po yung dalawa natin pag-uusapan na chapter. Kasi ganito, si David po, sobrang tagal na niyang nagtatago at gusto siyang patayin ni Saul. At nagkaroon po siya ng dalawang chance na patayin si King Saul. Ito yon. Chapter 24, nagpunta sa kuweba, nagtatago po si David, nasa kuweba siya. Plot twist, one day, gusto pong dumumi ni King Saul. Yung kuweba pa na napuntahan niya is the very cave kung saan nagtatago si David. What a chance. Are you here? Revenge moments na tama? Pwede na At ito po yung pangalawa. Pangalawa naman, pumunta si David sa kampo, and guess what? Pagkadating niya doon, ang sarap ng tulog, ang lalakas pa ng hilik. Ayos. Moment again para magpakita ng revenge. But you know what happened? Iba po yung naging kwento. Nagpakita po siya ng malalim na reverence kay Lord. Hello? Okay? Pa-next slide ako. According to scholars, David spent 4 to 7 years. Ilang taon? 4 to 7 years. Tumatakbo siya, nagtatago siya, hindi niya alam kung buhay pa ba siya bukas kasi pinaghahanap siya, kumbaga most wanted siya. Okay? Sino dito gusto maging most wanted? Di ba gustong-gusto niya, gusto maging gustong-gusto ka? Yes. Pero ito po kakaiba, gustong-gustong patayin. Okay? And guess what? Ikaw ba naman, ganito yung pinagdaanan mo, tapos nasa harap mo na,
Hindi mo ba titirisin na yun, ha? Di ba? Parang moment ko na to. Okay? For around 4 to 7 years, sinabol siya ni Saul. Tinangka siyang patayin. Imagine, by this time, inanoint na po siya bilang hari. Pero kakaiba yung response niya. Para lang mas ma-appreciate nyo, yung kwento na ito, ganito po gagawin ko. Ibabalik ko lang po kayo sa context. Sabi nyo nga context. Okay, I'm gonna show you the context of the story. Kasi bago po yung chapter 24, may mga nauna pang chapter. Okay, are you ready? Sige po, pasundan ako media please. Okay, so yung mga chapters po nito, pakita ko po sa inyo, no? Bago yung chapter 24 is ito po, 19. Okay? Na tinatry siyang patayin. Okay? Hanggang dito po sa chapter 23. Balak na talaga siyang patayin. And bakit ko po ito sinasabi? Because why? You have to understand, church, na listen. Okay, we all, kumbaga sa case niya, mayroon na siyang chance patayin po. At mayroon siyang right. He has all the right to avenge. Right? Pero pinili po niya ang reverence kay Lord. So dalawang bagay po pag-usapan natin. Number 1 is the cave. Nung nasa cave po siya, kaya ulitin ko, nung nasa kuweba po siya, wala po siyang hint ng revenge. Sana one day, pag nasa harapan mo na yung tao na nanakit sa'yo, hindi ka makitaan ng gigil. Gigil na gigil. Oh, di ba? Right? Kundi makitaan ka ng, wow, reverence. Amen? Right? So, isum up natin yung 1 Samuel 24. Si David po ay nagtatago. Ito po yan, yung kabuuan. Pa-next slide ako. Siya po ay nagtatago. And guess what? 3,000 po ang daladala ni King Saul para hagilapin siya. Gano'ng kadami yun? 3,000? Parang may superpowers ba si David para gano'ng kadami yung... Are you here? 3,000, gusto siyang patayin. Okay? And ito na nga nangyari. Habang nagtatago sa kuweba sina David, ito po, si Saul ay pumunta sa kuweba to relieve himself. Sa other translations, sa Pinoy version natin, para dumumi. At habang siya po ay focus na focus dun sa ginagawa niya, biglang nagkikwentuhan na, David, eto na yun. Nag-uusap na sila. Sabi niya, today the Lord is telling you, I will certainly put your enemy into your hands. Eto na yung pwede na nating patayin. Grabe, gigil sila. Okay? So David, anong ginawa niya? Dahan-dahan, habang, focus siya, dahan-dahan, nilapitan niya at yung dulo ng laylayan daw ng tela na suot ni King Saul, pumutol siya doon. Ano ginawa niya? He cut a piece of rope. At alam niyo po, that moment na kinat niya po yun, you know what happened? Sabi ng scripture sa verse 5, but then David's conscience began bothering him. Nakonsensya ngayon si David. Nakonsensya siya bigla, na-realize na, teka lang, parang mali yung ginawa ko. Imagine that, nasa harapan mo yung taong ng trauma sa'yo, tapos biglang, nung nagawa mo yun, ay mali. Alam mo, ganun pala pag may reverence ka kay Lord. Kahit maliit lang na act, pag alam mong na-violate mo yung commitment mo kay Lord, hindi siya small thing. Are you here? Okay? At ang sabi ng mga tao niya, eto na yun, opportunity mo na to, David, go for it. And baby, meron dito, ginajudge na yung mga tauhan ni David, di ba? Parang, grabe naman, bad influence. Well, to give you a context, nung ine-interpret po ito, hindi siya literal na may sinabi si Lord na bumaba yung word ni Lord. But this is actually an interpretation. Tingin kayo sa akin. Ini-interpret nila yung sitwasyon. Ano ba naman, what a coincidence kasi. Sa dinami-rami ng kuweba, dun sa lugar na yon, dun talaga siya pupunta kung nasaan sila David. After ilang taon, 4 to 7 years na nagtataguan sila, dun talaga. So for them, it's like sinet up to ni Lord. Sinet up to ni Lord para finally makaganti ka na walang kahirap-hirap mo. Oo, David, eto na yon. Mag-isa si Saul, wala yung ilan nga yung kasama niya? 3,000, mag-isa lang siya. Are you here? Okay? But you know, this is what it looks like when people are having anger. Akala nila, perfect moment na nila yun para gumante. Akala nila, si Lord John, sinet up. Kasi nga, babangon ako, dudurugin kita. Not realizing na sila yon actually, na may daladalang bitterness. Sila yon actually, na may heart's issue pa din. Hello? Kaya sabi ni David, ay, teka lang, mali yung ginawa ko.
naputol ko yung dulo nung robe niya. In ancient Israel po kasi, in ancient Near East, yung mga hari po kahit gaano sila kasama, okay, regardless, inapuin sila dyan ni Lord eh. The Lord's anointed ang tawag natin dyan. Okay, meaning to say, hindi po basta lang ito. Kasi inapuin sila ni Lord. And listen, church, hindi po sinasabi ni David na ina-approve niya yung ginawa ni Saul. Ang point niya, inilagay sila doon ni Lord eh. Hindi porket nasasaktan ako, may karapatan na akong manakit ng iba. Tama ba? Hindi pala porket na hindi, na-trauma ako niyan eh. Dapat matayin ko yun. Hindi. Naintindihan niya na, teka lang, hindi ako ganito. Hindi ito yung gustong gawin ni Lord sa akin. Amen? You know what? Reverence makes your heart sensitive to God. I'm gonna say it again, please, pasundan ako. Reverence makes your heart sensitive to God. Pag may reverence ka pala kay Lord, hindi lalabas sa'yo yung buti nga sa'yo, tsaka deserve mo yan, ano. Ang lalabas sa'yo, Lord, deserve mo ba to? Alam niyo, minsan sasabihin natin, grabe naman, ang extreme naman. Konting, alam mo yun, na parang, konting lang, tikim lang, na konsensya ka na agad, iba nga, lasing na atin pa ng church. Teka lang, may usapan kasi kami ni Lord. Hello? Yung tipong, uy, ano ka ba, kumupit ka lang naman. Yung iba nga, nasa posisyon pa, di ba? Yan. Hindi kasi siya about it eh. Hindi siya sa liit o laki ng ginawa mong kasalanan, kundi kasi gusto ko i-honor si Lord even sa maliit. Naging sensitive siya dun sa leading ni Lord sa kanya. At yung interpretation niya dun sa nakonsensya siya, sabi sa verse 6, he said to his men, the Lord forbid. Pinagbabawalan ako ni Lord. Kaya in-encourage niya rin yung iba na huwag natin siyang saktan. Yung nakita ko dito, yung response niya po, highly theological, hindi emotion-driven. Maraming tao kasi kapag nandun na sa sitwasyon, pasensya na pas, kasi galit ako, hindi ko na napansin yung sinabi ko. Yun na nga eh, galit ka, sana pinansin mo yung sinabi mo. Are you here? Dapat pala God-centered tayo. Ano ba yung God-centered? Okay, yung concern ka dun sa ano bang pinapagawa ni Lord. Kaya sabi ni David, na konsensya ako, next slide, sabi niya, I think, sabi ni Lord, the Lord forbid. Pinagbabawalan niya ako. You know, I realized the cave did not reveal David's anger. The cave revealed David's reverence. Ang tagal-tagal niyang nagtatago, tapos papalagpasin lang natin. Pero no, wala siyang hint ng revenge. Wala siyang bahid na, hindi siya nagko-contemplate pag bago siya matulog. Nagko-contemplate na, sa anong paraan ba ako makakaganti dito? Nagko-compose ka na ng ipopost mo. Wala siyang ganun. Are you here? Hindi niya para siraan ng ibang tao. And you know what, church, I realize, hindi lahat pala ng perfect opportunity ay permission ni Lord. Kasi perfect opportunity na yan eh. Tama po ba? I remember, nung nag-work pa ako sa HR, nung elementary po kasi talaga ako, ay hindi pa ako nag-glow up. So binubuli ako. As in, binubuli ng malala. Tapos I feel like miserable. Christmas party namin, hindi ako umattend. Kasi ibubuli lang nila ako. Best outfit ko na, sabi sa akin, ba't ka nakapantulog? Grabe naman. Simulan lagi na ako naka-uniform. Ayan, so I was so bullied. Ito nangyari. Nung HR na ako, ay, engineer na siya. Pero HR ako, in-interview ko. Nasa mga kamay ko. Kung papasa ka ba? Ayan na. Parang may chance na ako. Perfect opportunity, di ba? So imagine that. Pero alam mo na rin, hindi lahat ng perfect opportunity ay permission ni Lord. Sabi ng mga kasama ni David, eto na yun, binibigay na sa'yo ni Lord. What if hindi? What if ikaw lang yun na wounded? What if ikaw lang yun na pagod ka ng masaktan kaya gusto mo nang gumante? Amen? What if ikaw lang yun na nasasaktan, gusto mo masaktan din siya? What if ikaw lang yun na miserable at gusto mo miserable? Para pantay-pantay tayo dito. Miserable din dapat siya. But no. Imagine that. Si Saul mismo pumasok sa kuweba, kumbaga binigay na sa kanya yung kalaban. Pero grabe si David, hindi niya nakitang kalaban. Yun. You know what, church, I realize, sana before we react, we pause first. Okay lang ba sabihin mo sa katabi mo? Pause first. Okay? Minsan kasi yung cave test natin ay hindi set up para maghigante, kundi set up para mas ipakita yung reverence natin kay Lord.
Amen? Kung malakas ka mag-worship kay Lord, dapat malakas ka rin i-honor si Lord kapag nasasaktan ka na. Because why? People with reverence do not ask, ano bang deserve niya? Ang tanong natin, ano bang makakapalugod kay Lord? Diba? Parang, bahala na kung hindi ma-prove yung point ko. Ang mahalaga, na-prove ko na ino-honor ko si Lord sa lahat ng sitwasyon. Amen? Okay? Kaya ang sabi sa verse 11, this proves that I am not trying to harm you. Wala akong intensyon na patayin ka, saktan ka. May chance na nga ako, hindi ko pa ginawa eh. Walang baka si David ng anumang kaliit-liitang paghihigante. Kaya sabi niya sa mga tauhan niya, no, wag natin yan gawin. Alam mo, nung inaral ko to, sabi ko, pag leader ka pala, dapat driven ka lagi ng conviction mo kay Lord. Kasi kapag wala kang ganun kay Lord, tao yung magde-decide para sa'yo. Kagulo kayo niyan. Kaya sabi ni David, nung sinabi ni Lord na bawal, tigilan nyo, bawal tayo. Are you here? Okay, so that's number 1. Ano po yung number 1 natin? The cave. Okay, number 2, i-expound ko lang po yung nangyari naman sa chapter 26. Ito naman, habang nandito po sila sa kampo ni Saul, pinakita po nila yung pinakamalalim na reverence naman sa presensya ng Diyos. So another story, ilan po ulit yung soldiers? 3,000. Okay, nakita ko nga nung inaaral ko to, sometimes God repeats the test. Inuulit pala ni Lord yung mga test minsan. Kaya dapat aware tayo. Kung nag-fail tayo sa unang test, sana ipasa natin yung pangalawa. Kaya naman ganito, pag pinasa natin yung una, huwag natin sayangin yung pagkapasa natin, ipasa natin yung pangalawa. Amen. So ito na, hinahabol. But this time hindi na po si Saul yung pumunta sa pwesto nila. David, although pinaghahanap po sila. Kundi si David, nag-sneak in, pumasok sa kampo nila Saul. At nung time na yon, sarap po ng tulog nila. Imagine 3,000, ang lakas ng hilik nilang lahat. Right, at ito nangyari. Okay, pagdating po nila doon, okay, 3,000 elite soldiers, and ito nangyari, okay, pumunta po next slide nga ako, sorry. Pumunta po sila doon, nakita po nila sa camp, lahat sila tulog. At yung spear ng hari ay nakatusok doon sa ground. Hindi naman sa head, grabe na pinatay na. Doon sa ground, sa tabi ng hari. In short, lahat sila defenseless. Pwede nilang patayin. Are you here? Pumasok siya doon sa kampo, sarap ng tulog, hinalap niya, nasa pinakagitna, nandun yung hari, tulog, nandun yung mga gamit. In short, anytime pwede niya nang patayin. Tama po ba? Kaya po sabi ni Abishai sa kanya, gusto kong basahin sa Pinoy version, sabi niya dito, sinabi ni Abishai kay David, binigay na sa'yo ng Diyos, another interpretation. Binigay na sa'yo ng Diyos ang kalaban mo, kung gusto mo, tutuhugin ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan at hindi na kailangan ulitin pa. In short, gigil na si Abishai sa kanya. Hello, are you here? Okay? Pero anong sinabi ni David? Sabi niya, no. Sabi mo nga, no. Importante yung word na no, Sobrang powerful. Inuudyo ka na naman siya, pero ang sagot niya, no. Dapat malakas. No. Sa pa. No. Kakain ba tayo? Ayun. O, tiba ako. Ayan. So, sabi niya, no. David said, don't kill him. Sabi niya, for who can remain innocent after attacking the Lord's anointed one? Pinigilan niya na naman, hindi na. Alam mo, nung inaaral ko to, kaya ang ginawa na lang nila, kinuha na lang nila yung spear at saka yung water jug ni King Saul. So, alis na sila. Alright, and etc. So, ganito po siya. Alam niyo yung sabi ko kanina, na si Saul, narami na siyang chance para patayin si David. At alam niyo po, isa sa ginamit niya ay yung spear niya. No, isang beses, tinutugtog si David, tapos binato siya ng spear. Tapos that same weapon na ginamit sa kanya, listen, that same weapon na ginamit sa kanya nung taong ng trauma sa kanya is in his hand. Ano ang gagawin mo? Kung ikaw yun, tama? Ang sarap ganun-ganunin siya, no? Tama? Ikaw ba naman 4 to 7 years? Baka kung nangyari sa ito, pinaprint mo na yung picture niya. May manika ka na, tapos tinutusok-tusok. Di ba? Gigil na gigil ka eh. Di ba? Are you here? Pero ito, the same spear na hawak niya, pero ang sagot pa rin niya, no, hindi natin siya papatayin.
perfect setup again para maghigante, pero hindi niya ginawa. Sabi niya kay Abishai, no, hindi natin siya papatayin. At habang inaaral ko po ito, ako mismo nagtatanong, David, what's your point? Ba't pumunta ka sa kampo? Mapapanoorin mo lang naman pala sila paano matulog. Right. Alam mo naman na ang hilig ng mga yan. What's the point? You know what, listen, this is where the story becomes deeper. Kasi akala natin, pumunta siya sa camp para humanap ng tiyempo na gumante. Pero habang nagsasalita po siya kay Saul, eto na, nagising na si Saul, nakaalis na sila, kinakausap niya si Saul, lumabas po ang tunay na laman ng puso niya in verse 19. Sabi niya, why are you chasing me? Mahal na Hari, bakit mo ba ako hinahabol? Ano bang nagawa ko? May crime ba ako? May kasalanan ba ako? Sabi niya, pakinggan mo ako. Gusto niya palang umapila. Gusto niya palang magbaka sakali na baka this time mapakinggan ako ng hari para mahinto na yung pagtakbo niya. Okay? Sabi niya, kung may nagawa ako laban sa Diyos, patawarin sana ako ni Lord. Pero listen, pero kung ginagawa mo ito sa akin dahil naudyukan ka lang, sumpain sana kung sino man yan. Okay, next slide please. Ito na po yun. Okay? For they have driven me from my home. Ito yung pinanggagalingan niya. Sabi niya, they have driven me away from my home, so I can no longer live among the Lord's people. And they have said, go worship pagan gods. Kaya pala siya nasasaktan kasi napahiwalay siya dun sa place na kung pwede siya mag-worship. Tapos parang pinapamukha pa sa kanya na iba na lang Diyos mo. Okay? Sabi niya, must I die on foreign soil far from the presence of God? Ganda po ng translation sa Pinoy version. Sabi niya dito, wag mo po akong hayaang mamatay sa ibang bansa, malayo sa presence ni Lord. Are you here? In Israelite culture, yung tabernacle po, yung specific na worship place nila. Pasundan ako please. Okay? At ganito po, kumbaga, dahil nga nagpupunta siya sa iba't ibang kuweba, sa iba't ibang bundok, para lang magtago sa hari na to, namimiss niya na rin palang mag-worship dun sa tabernacle. Totoo naman, pwede niyang kausapin si Lord sa kuweba, sa mga burol, pero iba pa rin pag nandun ka sa mismong place of worship. Parang tayo, totoo naman kinakausap tayo ni Lord sa bahay. Tama po. Pero iba pa rin yung nag-church ka. At yun po yung namimiss na ni David. Being driven away from Israel means being far from the presence of God. Ito pala yung pinakamasakit para kay David. He was grieving because he missed God's presence so much. Ilang taon? 4 to 7 years. Hello? You know, revenge never became the cry of his heart. Hindi pala paghihigante yung hikbi niya. Hindi pala paghihigante yung iyak niya. Ano yung iyak niya? Miss ko na si Lord. Hello? Amazed na amazed ako sa puso ni David. Sabi ko, grabe. Alam mo, minsan tayo, yung offense, yun yung nagpapalayo sa atin kay Lord, pero kapit na kapit tayo sa offense. Pero sabi ni David, miss ko na si Lord. Hindi comfort, kundi yung paglayo ko sa presence ni Lord. Hindi revenge yung laman ng puso niya, kundi presence. Hindi trono, hindi na ako after sa posisyon, hindi na after sa validation, kundi si Lord. God, yun yung laman ng puso niya. And church, this is reverence. Sana po kahit masaktan tayo, walang papalit sa pwesto ni Lord sa puso natin. Maraming tao, galit na yung laman ng puso niya. Maraming tao, offense na yung laman ng puso niya. Pero si David, si Lord pa din. Are you here? Alam niyo po, kapag punong-puno ka na ng presence ni Lord, unti-unting mawawalan ng puwang ang revenge. Kaya if you're that person na may chance ka naman magigante, o kaya may chance ka naman mag-talk back, mag-post, itag ko pa siya. Ayan. Tapos biglang sasabihin mo na, hindi na pala. Hindi rin naman pinapagawa ni Lord. Because sobrang tumataas na yung reverence mo kay Lord. Are you here? I pray may kausap ako ngayon. I pray may kausap ako ngayon. At ang sabi pa nga niya kay Abishai, hindi natin siya papatayin. Because why? Kasi pwede naman siyang mamatay. Sabi sa verse 9 and 10, pwede naman siyang mamatay one day. Baka patayin siya ni Lord. O kaya, ano ka ba, tatanda rin yan? Mamamatay din yan eventually. Alam mo, nung binabasa ko to, sabi ko,
Ibig sabihin, willing siyang antayin mamatay yun. I mean, tumanda. So, ibig sabihin, yung 4 to 7 years, pwede pang madagdagan, kakatakbo niya. At wala siyang planong patayin. Kasi ganito tayo eh. Kapag may isang tao na nagkukos sa atin ng misery, gusto natin tuldukan na yung tao para matuldukan na yung misery. Right. Pero sabi ni David, hindi, hayaan mo siya. Hayaan mo siya. At dito ko nakita, kaya din pala siya umaapila sa hari kasi ayaw niya naman na tumagal ng tumagal, natatakbo siya ng tatakbo palayo. Mahimiss niya ng mahimiss yung presensya ng Diyos. Church, fight for God's presence. Nakakalungkot, maraming tao ang bilis-bilis lumayo. Lumakad palayo kay Lord pero hindi makaiwas sa kasalanan. Sana ilaban mo yung presensya ni Lord. Are you here? Sana maalin mo yung presensya ni Lord. Imagine, pumunta siya sa kampo na 3,000 yung mga tulog. Guess what? Alam mo, may isa lang doon magising, tutuhugin talaga sila ng buhay. Right. Delikado. In short, pero sabi niya, gusto ko nang mapalapit sa presence ni Lord. Ano bang pwede kong gawin? Kung pwede akong humarap, aapila ako, sasabihin ko, please lang, tigilan mo na ako kasi uwing-uwi na ako. Gustong gusto ko na doon. Are you here? Amen? A reverent heart does not seek revenge first. Ang hanap niyang presence ni Lord. Tanungin kita, pag nasasaktan ka, anong ginagawa mo? Facebook? Messenger, magno-note ako, ha? Wala namang pangalan eh. Nakakainis din eh, no? Yes. Magpo-post ako, hindi ko na ipapangalanan. Pero alam nila yan, yes. Ito si David, pag nasaktan, hanap niya si Lord. Saan ba si Lord? Iyak nga muna ako kay Lord. Saan ba si Lord? Kailangan ko si Lord. Amen? Hello? I'm so amazed with the response of David. At nung inaaral ko to, sabi ko, Lord, I wanna be like David. Yung natural na sa kanya, yung reverence niya kay Lord, na kahit pigain siya ng problema, ng sakit, ng kahirapan, ang lalabas sa reverence. Reverence, hindi yung alam mo, konting-konti ka na lang hindi siya reverence. Reverence. Amen. Lahat lalabas reverence. And that is what it means to have it as a core value. Yun ka na. Yun ka na nagiging identity mo na yun. Na kahit pasubukin ka, sorry, pero mapapahiya ka lang, reverence lalabas. Yes. Amen? Sino dito yun yung pangarap niya? Yung chinichismis ka na, pero hindi na ako para pumatala. Yes. Hindi yung, ay Mari, mas alam ko kwento niyan. Tigil-tigilan niya ako. Hindi po. Reverence. Reverence. Sino dito gusto niyan? Sino dito gusto niya maging identity yan? Yung makikilala ka ng tao na, grabe yun, no? Oo nga, grabe. Ganun na. Amen? Hindi na lang siya a core value ng life giver, kundi personal value mo. Eto ako. Na kahit dumaan ako sa pagsubok, hindi ako mawawala sa church. Pupunta pa nga ako lalo. Amen. Hindi ako nawawala sa life group. Lalo nga ako naghahanap ng life group. Lalo ko namimiss si pastor. Mag-usap nga tayo. Sabi ni David, hindi siya gigil patayin si Saul. Gigil na siyang bumalik. Kasi gusto niya sa presence ni Lord. Amen. That is reverence. So I pray na tayo din po makita po yun sa atin. Amen? Tapos na po ako. 3 bagay po ang nakita ko po dito. Una po, reverence for God produces conviction. Ang mga taong may reverence, kahit wounded, hindi nagpapadalos-dalos. Kahit nasasaktan, marunong magtimpe, marunong makinig sa boses ni Lord. Bakit? Reverence is when your heart becomes sensitive. Sabi mo nga, sensitive. Sino dito sensitive? Konting biro lang umiiyak. Yan. Sensitive tawag doon. Pero what if ganito? Konting pagkausap lang ni Lord, narinig mo agad, sensitive ka. Alam mo yung nakaka-honor kay Lord at yung hindi. Alam mo na yon. Alright? Alam mo yun sa spirit mo, hindi ako to, hindi pwedeng ganito to. Si Lord yan. That is reverence. Listen to me, church. Protect your conviction. Sabi mo nga, protect. Huwag mo hayaang ma-normalize yung compromise. Be sensitive again to God. Maririnig mo po si Lord. And guess what? Si David, hindi naman niya na perfect eh. Diba kaya nga pinutulan na eh. Ibig sabihin, nanggigil din siya. Na-tempt din siya. Nandun siya. Pero, nung kinonvict ni Lord, ay, teka lang. Pause. Protect your conviction. Hindi ko alam, baka meron dito,
You feel like may sinabi si Lord, hindi mo pinakinggan, kaya ganyan ang nangyari. But listen, may pwede ka pang gawin. Obey again. Obey again. Amen? Alam niyo po, nung inaaral ko po ito, sabi ko nga kanina, chapter 24 and then chapter 26. Tama po? Nung inaaral ko po yung chapter in between, yung chapter 25, ito po yung nakakagulat. Hindi lang pala si King Saul ang sumubok kay David. May isang tao din, ang pangalan ay Nabal. Nakiusap lang si David, baka naman mabless sila kasi nga inaalagaan nila yung tupahan nila. Pa-next slide ako please. Pero alam mo, binasto siya. Sino ba yan si David? Anong pake ko sa kanya? Alam mo, nagalit si David. Sabi niya, sayang lang pala yung ginawa namin eh. Sabi niya, gigigil ako dyan. May God deal with David. Sabi niya, be it so severely if by morning bukas, ubus yan sila lahat. In short, may tendency siyang gumante. Are you here? Listen. Okay? So ready na sila. Ngayon, yung asawa po nung lalaki nang insulto sa kanya, humarap sa kanila, nakiusap. Sabi niya, David, wag mong patulan. Leader ka ng Israel, wag mo nang patulan. Are you here? At ito sabi niya, para hindi ka magkaroon ng record ng bloodshed at ng vengeance, ng paghihigante at pagpatay. Tsaka, sabi niya, kasi ganito pag one day bless ka ni Lord, magiging leader ka rin naman para wala kang dala-dala. Sino dito amen, na kapag nanggigigil siya sa tao or nasasaktan siya ng tao, meron siyang tendency gumante. Pero sino dito, na-try niyang gumante, tapos mas nakonsensa siya? Diba? Tapos sasabihin mo, diba, ako pa rin ang masama. Ako pa rin maghihingi ng tawad. Exactly. Exactly. Because that's what God wants you to become. Gusto niya maging iba ka. Kaya alam mo, nung may humarang kay David, nagpasalamat si David, sabi niya, bless you for keeping me from murder and from carrying out vengeance with my own hands. Thank you, Lord. And I pray this morning, itong preaching na to ay maging Abigail sa buhay mo na may haharang sa'yo. Baka meron dito may plano ng gumante, may plano ng lumaban. Sabi ni Lord, may calling ka, wag mo nang patulan. May malaki akong gagawin sa'yo, wag mo nang dalhin yan. Amen? Protect your conviction. Hindi tayo perfect, mag-fail tayo. Pero sana pag kinausap, kinalabit ka na ni Lord dun sa maliit mong ginawa, respond tayo. Amen? Pangalawa po, tapos na ako, reverence for God produces restraint. Pag sinabing restraint, alam mo na mag-no. Hindi ka na yung ura-urada. Okay? Ilang beses nga po nagkaroon ng chance si David na patayin si Saul? Dalawang beses. Nagkaroon ng chance. 2 beses na may dahilan naman siya. Pero 2 beses din siyang nag-no. 2 beses siya nag-no. Pag meron palang mga taong may reverence kay Lord, marunong magpigil sa sarili. Marunong magpigil sa sarili. Self-control is the key. Okay? At hindi dahil mahina si David, kundi sadyang surrender na siya kay Lord. Bahala na kayo pala. Basta may gagawin sa akin si Lord, I'm gonna surrender it to God. Church, learn to say no. And I'm gonna say it again, learn to say no. Sabi mo sa katabi mo, mag-no ka naman. No to revenge, no to impulsive reactions, no to bitterness. Mag-no naman tayo. Because ang sign pala ng maturity is not proven by power to destroy, but by strength to restrain. Yung may chance ka namang gumante, pero wag na lang. May chance ka naman na siraan siya sa iba, pero hindi na. Hindi na. Na-surrender ko na yan kay Lord. Amen? And lastly po, reverence for God is essential for the called. Do you believe na may purpose si Lord sa buhay mo? Do you believe na meron siyang gagawin sa family mo, sa life group nyo, sa sati life nyo, at tinawag ka ng Diyos? Amen? And listen, alam mo kung walang reverence si David kay Lord, matagal na siyang na-disqualify sa calling niya. Magiging hari siya, gagamitin siya ni Lord. Pero buti na lang, ang taas ng reverence niya kay Lord. And I realized, church, calling alone is not enough. Ulitin ko, calling alone is not enough.
Kasi pwedeng gifted ka, anointed ka, talented ka. Kung wala kang reverence, masisira ang calling mo ng ganun-ganun lang. Kasi papatulan mo eh. May mga my day talaga na hindi naman ikaw yung topic, pero feeling mo ikaw yung pinapakinggan. Huwag mo nang patulan. Are you here? David survived the caves, the pressure, the betrayal, and the delay. Bakit? Kasi grabe yung pagkatakot niya sa Diyos. He feared God deeply. And I don't know your story, but I pray that even if people hurt you, people hate you, reverence yung mag-preserve sa'yo. Reverence. Kay Lord, I'm done. Protect your reverence more than your reputation. Ulitin ko, protect your reverence more than your reputation. I'm gonna speak to the young people. Ang reverence mo kay Lord yun ang magsusurvive sa'yo sa temptation. Kasi hindi naman all the time nandyan si mama at papa, nandyan si pastor, si mentor. Pag mag-isa ka at may udyok, paano ka magno-know? Reverence. Right? I'm gonna speak to the parents. You cannot lead your family without reverence to God. Kasi pwedeng paraan mo yan eh. Pero tanong, nakakalugod ba yan kay Lord? Are you here? I'm gonna speak to those employees and part of the companies. You know, your reverence to God will keep you from being dishonest. Mas magkakaroon ka ng integrity kapag may takot ka sa Diyos. You know, I'm done. Calling may open the door, but the reverence keeps you standing. Lahat tayo tinawag, lahat tayo may purpose si Lord, pero sana po wag mawala yung reverence natin sa Panginoon. Amen? I'm done. May I invite everyone to please stand up. Sige po, tatayo po tayong lahat. At sa pagtayo po natin, I just wanna show you this verse. Kasi di ba sabi ko, nagkaroon siya ng dalawang chance para gumante at para pumatay. Pero hindi niya grinab. At dun sa moment na yon, alam mo nakakagulat, si Saul na mismo ang nagsabi na, you are more righteous than I. Sabi ni Saul, alam mo David, mas matuwid ka kaysa sa akin. Kasi grabe mo ako trinato. Alam ko na, ikaw nga talaga magiging hari. Sumunod na verse, ganun din. Same chapter, same moment. At ang sabi na naman niya, bless ka nawa ni Lord kapag nagahari ka na. You know what? Ganito pala yun. When people try to bring out the old you, let reverence reveal the transformed you. Binago ka na ni Lord. Pwede tayong mag-fail, pero pwede tayong bumangon. Kung meron dito, people are hurting you kasi yung past or whatsoever, God is saying, nak, pakita mo, binago na kita. Bida mo ako, nak. Can you close your eyes? Come on, just close your eyes right now. And as you close your eyes, allow the Lord to speak to you. Allow the Lord to speak to you. Come on, right now. I want to speak to those people right now na namuhay sa compromise. Na nagsimula lang naman siya sa maliit na compromise, sa maliit na pag hindi pagsunod, at akala mo yung maliit na yon, akala mo maliit lang. Pero ngayon tuloy nahihirapan ka nang bumalik kay Lord. Ngayon tuloy nahihirapan ka na feeling mo ang layo-layo na ni Lord. Na feeling mo, tatanggapin pa ba ako ni Lord? May gagawin pa ba siya sa buhay ko? And maybe you are that person and you want to ask God, Lord, what should I do? Lord, anong gagawin ko? Gusto ko naman lumakad sa conviction. Gusto ko naman i-honor ka. Pero napuno ako ng galit, Lord. Napuno ako ng tampo. Nag-alaga ako ng inis na ngayon puot na siya sa puso ko. You know, if you're that person, God is saying, surrender it to me. If you're that person, God is saying, can you confess that to me? Pwede mo ba i-amin yan sa akin? Pwede mo ba i-amin yan sa akin? Come on, I'm gonna give you time. Just talk to God right now and say, Lord, here I am. Narito po ako, Panginoon. Magpapakatotoo po sa iyo. Come on. Come on. God is here. God is here. And God is looking for people right now na even if wounded, na even if hurt, na even if na-offend, pipiliin pa rin na galangin ang pangalan ng Diyos. Na kahit nasaktan, alam niya na si Lord pa rin ang dapat nauna. Come on, if you're that person, just talk to God. Just talk to God right now. All I can do
Yes, we bow unto you. Come on, surrender it to God right now. All I can do Come on. is to lift my hands and say to you, Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. I don't know how many years. Hindi ko alam kung gaano katagal, kahaba na yung offense na ginawa sa'yo ng tao. Pero gusto ko lang i-remind ka ng una mong nakilala si Lord. That this church is not perfect. Baka meron dito offended you. But I want to remind you, people will fail. Meron at meron talagang mga soul, mga nabal sa buhay natin na pwedeng masaktan tayo. But one thing is for sure, God sees you. Pwede kang gumaling kahit hindi kayo mag-usap ng tao at hindi siya nag-sorry. Pwede mong piliin ang magpatuloy at dahil isusurrender mo yan sa Diyos. Because you know what? God can heal your wounds. God can heal your wounds. God can change you. God can bring you back to your identity. Your identity is not revenge. Your identity is reverence. Your identity is reverence. At kaya mong ipakita yon hindi lang sa pagtaas mo ng kamay, kundi maging sa pag-respond mo sa panahon na nasasaktan ka. And God is calling you right now for a deeper reverence. Saying, nak, you can honor me, you can worship me sa gitna ng pain with the way you respond, kung paano ka magre-respond. So for the next moments, I'll give you time to just surrender it to God right now. Reach your hands are greater. I surrender. Pwedeng hindi mo naiintindihan, but you can tell God, Lord, I choose you. Ikaw ang pinipili ko, Panginoon. Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Lord, I Come on, surrender right now. Surrender it right now. That pain, pwede mong bitawan sa oras na ito. You're gonna remove that weapon in your hand and you will start to surrender. Surrender. Come on, surrender it right now. You cannot live with God and live with that anger. Hindi pwedeng magsabay na naglilingkod ka kay Lord pero may kinikimkim kang galit sa puso mo. May isang dapat mawala. Choose God right now. Say, Lord, I surrender this pain. Nasaktan ako, oo. Pero hindi ibig sabihin ito, sasaktan din kita. Oo, na-offend ako. Oo, mali yung ginawa sa akin. Pero hindi ito lisensya para gumawa ng mali sa harapan mo. Kasi naintindihan ko na banal ka na Diyos. If you are that person who has wound, if you are that person na gusto ng healing, can you just raise up your hand right now? Maybe meron dito wounded, offended. I don't know your story. Baka meron dito may past ka pa na hinahan ka pa rin. Just raise up your hand because healing will flow right now. Receive your healing right now. Wounds will be healed. Receive that right now. Walls will be broken. Baka aloof ka sa tao dahil sa ginawa nila. But right now, God is breaking that. Come on, receive it. Come on, receive it right now. And alam mo, isa pang gagawin ni Lord, He will overflow you with wisdom. May lalabas na strategy. May lalabas na galing. Kasi may madadaanan na si Lord. Kasi binitawan mo na yung offense na yan. So have your hands open right now and receive it. Receive it right now. Lord, we receive it. We receive your favor. Hindi kami magmumukhang mahina
Or pwedeng magmukha kaming mahina sa paningin ng iba. Pero sa paningin mo, Lord, we are the strongest because we choose you over revenge. We choose reverence, Lord, over revenge. And we believe, Lord Jesus, mas maririnig ka namin. Mas maririnig ka namin. For the last time, can we just sing? And coming from your heart, mula sa iyong puso, can you just say it? Can you just say it? Lord, I surrender. Come on, come on, come on. Say, I surrender, I surrender. Lord, I surrender. I surrender. I surrender. Lord, I surrender. I surrender. I surrender. Lord, I surrender. I surrender. I surrender. Let me pray for you, Lord. We pray na makita kami, makilala kami, maging identity namin, na hindi na kami palaban. We are the kind of believers that surrenders in your will. Kami yung klase ng mananampalataya na hindi palaging padalos-dalos. Alam na namin yung no namin at ikaw ang papakinggan namin. Lord, we will become a peacemaker in our homes. Kami mismo mag-i-initiate ng peace na nasa paligid namin. And Lord, we declare na yung reverence namin bilang simbahan ay hindi lang makikita sa loob ng simbahan mismo, kundi maging sa paglabas at sa pagharap namin ng iba't ibang hamon sa buhay. Na anuman pong pagdaanan namin, hindi kami lalayo sa iyo, Panginoon. Hindi kami mawawala sa piling mo, Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, hindi ka namin ipagpapalit. And we will choose you over everything. We thank you, God. May bless all of your people. Salamat, Lord. Representative mo sila sa tahanan nila, sa trabaho nila, at makikita ang kaningningan mo sa mga buhay po nila. Thank you, God. We praise you in Jesus' name. Come on, thank God. Thank you, Jesus. Amen and amen.